Noong unang panahon may isang lalaking mahilig sa math. Ang pangalan niya ay Pythagoras. Siya ay isang Greek mathematician at philosopher na mahilig maglakbay upang matuto. Napunta siya sa Egypt at Babylon kung saan pinag-aralan niya ang iba't ibang uri ng geometry at matematika. Isang araw habang naglalakad siya sa paligid ng isang construction site sa Egypt, napansin niya ang mga manggagawa na gumagamit ng isang espesyal na lubid na may nuts upang tiyakin na ang kanilang mga sulok ay eksaktong 70 degrees. Napaisip siya, bakit kaya ganoon? Ano kaya ang sikreto ng triangle na ito? Habang pinagmamasdan niya ang mga pyramid, napansin niya rin na ang kanilang mga anino ay bumubuo ng mga perpektong right triangle. Nagkaroon siya ng ideya na maaring may koneksyon ang mga gilid ng isang right triangle. Nagsimula siyang mag-eksperimento gamit ang mga piraso ng kahoy at lubid na may pantay-pantay na pagitan. Gumuhit siya ng mga squares sa bawat gilid ng triangle at napansin niya na ang square ng haba ng pinakamahabang gilid o hypotenuse ay palaging katumbas ng kabuuan ng square ng dalawang mas maiikling gilid. Gamit ang mathematical na formula, isinulat niya ito bilang a square plus b square is equal to c square. Sa sobrang tuwa niya sa kanyang natuklasan, tumakbo siya sa kanyang mga estudyante at ipinakita ito. Marami ang namangha, sabi ng isa. Sir, parang magic. Sumagot naman si Pythagoras, hindi ito magic, ito ay natural na wika ng kalawakan. At doon nagsimula ang Pythagorean theorem na ginagamit hanggang ngayon. Pero teka, paano natin nalaman na si Pythagoras talaga ang nakatuklas nito? Ang totoo, wala siyang iniwang sulat tungkol dito. Pero ang kanyang mga estudyante, na tinatawag na Pythagoreans, ang nagpatuloy ng kanyang mga aral at ipinakalat ito sa buong mundo. Maraming ibang mathematicians ang gumamit at nagpatunay ng theorem na ito, kaya naman nakilala ito bilang Pythagorean theorem. Bakit nga ba mahalaga ang Pythagorean theorem? Akala mo ba sa libro lang ito makikita? Hindi! Ginagamit ito ng mga engineer para siguraduhin na tuwid at matibay ang mga gusali. Ginagamit ito ng mga arkitektong upang tiyakin na pantay ang mga disenyo. Ginagamit ito sa nabigasyon upang matukoy ang eksaktong distansya sa pagitan ng dalawang lugar.